Sumainyo ang Panginoon, halaga ng paghahari, the great value of the kingdom of God. May presyo. Nakita ko na hindi pwede wishful thinking lang. Kung isa kami ay sinasabi natin ay sana, nanatili na lamang sa sana. Yung hamon ay pinahayag nito ay ipinamanin sa pamagitan ng dalinhaba na dalawa. Yung isa ay nakahukay ng kayamanan. Well, hindi po natin alam kung bakit nakahukay ng kayamanan. Pero naghukay siya, may nakita siya kayamanan. Hindi ko lang alam kung treasure hunter ito. Pero dahil hindi niya lupa, yung pinaghukayan niya, may batas ng mga Romano at ng mga Israelita na hindi mo pwedeng kunin yung nasa ibang lupa. Ikukonsider kang magnanakaw. Kaya anong ginawa niya? Inagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya yung lupa. Presyo mabili. Hindi ito kayamanan na may-ari. Kasi pinagbili niya. Alam naman natin, 2,000 years ago, kahit ako siguro, mga 12 years ago, hindi pa naman yung bangko. Ano sila? Kahit anong panahon na ito, may bangko na. Nasa maganda mas meron, hindi ganun ka-accessible. Kaya kalimitan yung pinagtataruan, ay nung una, tinatago natin sa haligi ng ating mga bahay. Yung kayamanan. Isa yung pinagtataruan din sa ilalim ng lupa. Pero yun, pinambili niya ang lahat ng kanyang hari-harian at binili ang lupa na nakita niya ng kayamanan. Yung pangalawa namang tao ay isang pangalawanan. Ito talaga nag-aanap. Ano yung kanyang hinahanap? Mamahaling perlas. Alam niyo ba kung nasaan yung pinakamalakong perlas? Nasa atin, sa Pilipinas, nandiyan sa Puerto Princesa. Na kung tawagin ako ay Pearl of Puerto. Yung pinakamalaki so far na nakita ay 1 foot by 2 feet. Bahagi ho na kung saan yung makikita yung nakalagay sa munisipyo ng Puerto Princesa. Hindi ho nang-assess kung magkano yung value. Pero yung pangalawa, yun na nasa Guinness World of Record, ay mahigit 9 inches ang laki. Yun ay nasa private collector. Pero nakita rin sa Puerto Princesa. Doon din nakita. At yun ay nasa pangalaga ngayon ng isang private individual ang magmamayari. Sa ngayon daw, sa mga dalawasa ay nagkakaalaga ito ng 35 million hanggang 60 million dollars. Hindi yung peso. Dollars. Yun ay 9.5 inches lamang. Pero mahal yun. Nakita niya yung pinakamalagang perlas. Kaya nang ginawa niya, pinagbili niya ang lahat ng kanyang hari-harian. Makikita lamang yung perlas. Yun yung pagkilala sa paghahari ng Diyos. Sa mga nakalimutas na linggo, nakita po namin na kalinahan tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero ito ngayon, ay tinatawagan tayo na sana nga po ay sa ang panyaya na we have to do something. Yung salitang pagdamaya sa sumasampalataya, may daya pero hindi po yan sugal. Kasi yung sugal, tumamaya ka, nagbabakasakali ka lang. Ito hindi. Tumamaya ka because you believe. Ito yung paghahari ng Diyos.
dito higit na makikita yung pagkilos ng Diyos. Kaya tayo na ang po naman, sa baba ng mga karaan, nasaan ang kayamanan mo? Maaaring ang kayamanan mo ay pera, lupa, talent, o maaaring kakayanan, ano man ang uri ng kayamanan na meron ka, kaya mo bang itayaya with quotation mark para makamit ang pag-aari ng Diyos? Isang aliwaga na nakita namin sa unang pagbasa sa aklat ng mga hari, na alin, na pakinggan natin yung pag-uusap ni Solomon, ni Haring Solomon, at ni Yahweh sa kanyang panaginip. Tinatanong siya ni Yahweh, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Anong sabi ni Solomon? Bigyan mo ako ng katulungan. Bakit? Para magabayan ko ang iyong bayan. Magabayan ko ang iyong bayan. Magamit natin ang ating kayamanan para ko ma-impamalig natin magkaroon ng kaganapan ang pag-ahari ng Diyos. At ito yung paano yung ibigay ko sa atin. At ulatin ko ng kanila sa ating pagdiliwag, sinabi ng Romeo Valen. Ngayon ay field mission sa atin. Kilala natin yung mga kapatid namin, mga Pilipinong misyonero. Ito po yung mga pari, mga layo, may asawa, binata, dalaga, na nagandong ng kanilang sarili na magmimisyon sa ibang mga lugar, hindi dito sa Pilipinas. Bahagi o ng kung saan ay inihaling nila yung kanilang sarili. For the period of 1 year, 5 years, na may ibigay nila paralel pag-ahandog ng kanilang sarili. Tulad din po ng pinagpasimula ng ating pagliliw ng misa, ay ngayon ay pandaigdigang araw ng mga lolo at lola. Ngayon kasi kapistahan ng Santa Ana at ni San Joaquin, mga lolo at mga lola. Bahagi yun na kung saan ay makikita rin mo natin na patuloy na gumagabay sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Bahagi yun na kung saan ay natutulungan ninyo sila na harapin ang hamon ng daigdig na ito. Matulungan sila ng tungkol sa pag-ahari ng Diyos, panatilihin silang malalang sa gitna ng maraming hamon ng tukso ng mundong ginagalawa natin. O kahit sa anumang aspeto ng buhay meron tayo, sa larangan ng pangangalakan, sa larangan ng pagiging trabahador, sa gobyerno man, o sa pribadong sektor, kahit sa politika, bahagi yun. Kung minsan sabi nga natin ay, kung ako ang mayor, hindi ka naman malapit na ngayon ang barangay captain, na mag-eleksyon. Kung ako lang ang kapitan, ay hindi ka nga ang kapitan. So, kung talagang gusto mo ng pagbabago at hindi ka magkaroon ng pagkilos para sa bagay na yan, kahit na pwede natin malinis, kaya lang, tataya tayo. Kinakailangan na maglaan tayo. We have to surrender ourselves para makita natin ang pag-ahari ng Diyos. Kasi kung hindi, wishful thinking lang yan. Sana ganito, sana ganyan, ay hindi naman tayo kumikilos. Ang paanyayan ng Diyos ay rin, kinakailangan tayo gumalaw sa paanyaya. Nanawang makita natin in whatever na mundong ginagalawa natin, ay tinatanong tayo ng may kapal, yung bang kayamanan natin, handa natin ialay para makita natin ang tunay na pag-ahari ng Diyos. At yun ay inilalahad sa bawat isa sa atin.
Pangalawa, yung banay na alin, na makita natin na itong dalawang tao na ito yan, buong ganap, nagkaganap. Sabi nga ako, kung yung maalala, panyaya ni Pope Francis, na tayo ay alin, kumilos ng alin, ng pagkilos ng alin, na muling binuhay ni Kristo. Hindi yung kuminsan sasabihin natin na ang hirap naman ang trabaho ko. Well, mahirap talaga sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap makita yung pag-ahari ng Diyos. Pero, hindi dapat natin binabata. Dapat alin, ginagawa natin ito ng alin, ng may kagalakan. Bakit? Ang pinag-uusapan natin ay pag-ahari ng Diyos. We become part and parcel of the kingdom of God. Tayo naging kabahagi ng paglago ng pag-ahari ng Diyos sa mundo ginagalawa natin. Kaya ano dapat na maging damdamin natin? Napupuno tayo ng kagalakan. Kaya mo, sa ating mga pagkilos, para maipamanig natin yung mga gawain ito in whatever form, anumang mukha na magagawa natin na inilalaan natin ang ating mga kayamanan para makamit natin ang pag-ahari ng Diyos. Do it with joy. Bakit? Pag-ahari ng Diyos narito sa Jesus. Tayo ay nagiging kaakibat ng pagkilos ng Diyos. We become partners of God in building His kingdom.